Ang topic na reading natin, anong sinasabi nila tungkol sa'yo? Yan, and this is a general tarot card reading. Take what resonate and leave the rest. So titingnan natin ngayon sa reading na to, ang chika-chika ng mga tao sa paligid mo. Tingnan natin. And this is again, Lynn, your favorite tarot reader. Dinagdagan ko. Kapagtikulo kayo guys ha. So favorite ka nilang, chika-chika. Diba? Ikaw nakakaalam. But thank you everyone for being here sa channel ko, Lalisa Tarot. And if ngayon ka pala nagpunta sa channel ko, thank you so much sa panonood ng video natin. And kung hindi naman nakakaabala, pwede mo naman isubscribe ang channel ko. And you can also follow my Facebook page, Lalisa Tarot. Medyo makulit lang ako tarot reader, pero all good naman yun. Diba? Sabi ko nga, your favorite tarot reader. Mapagiti ko lang kayo. So, titingnan natin dito. Chika-chika. Ano sinasabi nila tungkol sa'yo? May possibility. Medyo mataas. Mga 9 out of 10. May possibility, may mga messages na triggering. Always naman, payo ko, if nati-trigger ka na messages na naririnig mo sa kahit anong video, like sa tarot card readings or sa ibang video, that's your time na mag-stop and mag-contemplate. Mag-isip, bakit ako nati-trigger? Nandun ang healing mo eh. So, message ko lang yon in general. Kung nati-trigger ka sa messages, wala masama mag-stop and pag-isipan. Bakit kaya nasasaktan ako sa naririnig ko? Then, most likely, may posibilidad, may healing kang dapat gawin doon. O sabihin ko lang sa lahat ng mga viewers ko. Yan, but hopefully, ma-channel natin yung mga messages na para sa'yo. So this is a general reading. Hindi lahat ng messages mag-resonate sa'yo. And pwede ka din manood ng more than one group. Pwede naman. Yan. And thank you sa mga new followers ko sa Facebook and sa new subscribers ko. Thank you so much for helping me grow my channel. Super na-appreciate ko kayong lahat. And thank you din sa nag-join sa Lalisa Tarot community. Thank you so much sa pag-support nyo sa channel ko. Thank you sa mga nag-join sa Lalisa Superstar. Super na-appreciate ko din ang support nyo sa channel ko. If gusto mo ng private reading from me, message mo lang ako sa email ko, lalisataro@gmail.com, or pwede din sa Facebook page ko, Lalisa Tarot. And thank you sa mga nag-request ng reading sa akin. Super nag-enjoy akong gawin ng readings nyo. So kung gusto mo ng private reading, then chika-chika tayo. Hindi talaga makamove on. Grabe. Kung gusto mo ng private reading, message mo lang ako. Don't worry, I'm here. Wala ko pupuntahan. Siguro we can start a reading. Possible hindi siya extended reading. Okay lang yun. Squeeze ko na lang, mas-squeeze ko. Tingnan natin na. So mag-start tayo sa'yo, group number 1. And sana makuha mo yung messages na para sa'yo. Magsilbing gabay. Kung nag-resonate sa'yo ang messages, then pwede mo pag-aralan bakit ganun sinasabi nila tungkol sa'yo. Tingnan mo mabuti. Kung meron ka ma-improve sa sarili mo. Kasi ang mga readings na ganitong topic, ang purpose naman or intention is magbigay liwanag sa mga bagay na kailangan mong bigyan pansin. And always naman, ikaw pa rin magde-decide kung ano yung mga kabuti para sa'yo. Ibigay ko lang yan. So, gabay ito. Pwede mong gamitin ang impormasyon sa kahit anong paraan na gusto mo. Pero sana sa mabuting paraan mo gamitin. So, I think all good na tayo. We can start the reading now. I'll start with you, group 1. Thank you everyone for being here, and I hope all of you have a blessed day. I'll see you on your reading. Namaste. Welcome to your reading, group 1. So back tayo sa topic. Ano sinasabi nila tungkol sa'yo? Tingnan natin yung card. So yung mga cards na pinagpipilian dito, kung ilalarawan natin yung mga nagsasalita tungkol sa'yo, anong tsura nila? Tingnan natin sa'yo Grabe no. Grabe.
Politics? Mapolitika ba ang buhay mo, Group 1? Politics. Tinan mo. Ay, di ko sinasabing ganito sa politika. Hindi naman. So, mga 9 out of 10. Grabe, oh. May ahas dito. Lagay natin sa taas. So, majority ng mga tao nag-uusap-usap tungkol sa'yo, may possibility, may politika nangyayari. Yung politika naman, hindi kailangan nasa gobyerno na. Hindi naman yon. More ito sa yung general na ibig sabihin ng politika. So, pwede mong pag-aralan. Kung nasa government position ka, dahil sanay ka dito. Mapagiti ko lang kayo guys siya. Sabihin ko lang before tayo magpunta sa reading, kahit anong gawin mo, ibigay mo man ang best mo, 100%, may masasabi ang tao. Ang dahilan, hindi lahat magre-resonate sa sinasabi mo. Pinaka-goal is maging authentic, maging totoo ka sa sarili mo. End of day, ikaw ang judge ng buhay mo Pwede mo i-please lahat ng tao, pero end of day, kung hindi ka please sa ginawa mo, sa buhay mo, then always mapifeel mo yon. Yung deep, parang sadness nandun. Politika yung nandito. So marami siyang mga taong nagsasalita tungkol sa'yo. Baka may pinaglalaban. Pero tingnan natin ang ibig sabihin ng card na to. Tingnan ko. So, parang pinaka-energy ng card na to, manipulation, and more sa pagpaplano. So, parang pinaplano mong i-manipulate ng isang tao. Parang nandun. Ang energy ng card na nasa taas. Marami nagpunta dito. Marami kang hinaharap na mga ganitong tao sa life mo. Para kasi siyang fake. Alam mo yun? Parang fake. Pag sinabing fake, nakangiti siya. Pero sa ilalim, para siyang yun. Ano meaning nito? Marami siyang mga nag-uusap-usap tungkol sa'yo. Mga tao nakasmile sa harap mo. Pwede mga tao na gusto nilang pumanig ka sa kanila. Kung magkakaibigan kayo, then ito yung mga tao na gusto nila maging kakampi ka nila. Alin man dito, kung hindi ka kakampi sa kanila, kaaway ka nila. Possible, mga tao na gusto magkaroon ng division. Nahahati. May possibility din na naapektuhan ka sa sinasabi ng maraming tao. May ahas na nandito sa reading. Pwede symbolism talaga ito sa'yo na marami ka naririnig ng mga masasakit na salita. Medyo triggering. Always naman, you have to use your intuition. Kasi ako wala akong judgment. Pag sabing wala akong judgment, hindi kasi natin alam kung bakit nagkaganito ang itsura nito. Diba? So, minsan yung mga tao, ginagamit nila yung mga manipulation para din protektahan ang sarili nila. Lahat nag-uugat doon protection. Protektahan mo yung sarili mo to the point na may manipulation na nangyayari. Titingnan natin. Tatanungin natin dito, anong sinasabi nila sa'yo? Hindi na natin papangalanan kung sino sila. Basta in general, mga snake. Mga snake. Mga tao sa life mo na mahirap pagkatiwalaan, pwedeng nandun. Or mga tao sa life mo na hindi nagpapakatotoo sa'yo. Majority, 7 out of 10, ng mga tao nag-usap-usap tungkol sa'yo, nandito sa energy na yan, sa card na yan. Tingnan, Emperor. Ano sinasabi nila tungkol sa'yo? Nakikita ka ng mga taong to na parang si Emperor, very strong. Kung leader ka, talagang marami kang maririnig.
Kung nasa government position ka, then marami talagang silang sinasabi tungkol sa'yo, sa pagiging leader mo. Sinasabi nila dito, parang isa kang strong na tao, wala kang takot. Emperor na ito. Mataas ang tingin mo sa sarili mo minsan. Or most of the time, lagyan na natin doon. Nakikita mo ang sarili mo as emperor. Nakikita ka din nila as emperor. Mataas ang status mo sa lipunan. Meron kang kakayanan na gawin ang gusto mo. Matatag ang trabaho mo. Kung may partner ka, then matatag ang sandalan mo. Pwedeng pag-usapan nila dito yung tao na karelasyon mo. Kung maganda ang trabaho mo, then nakikita ka nila as isang tao na maayos ang pamumuhay. Nabibili mo lahat ng gusto mo. Pakiramdam nila, meron ka support nang gagaling sa isang emperor. Like, may nagpa-finance sa'yo. Kaya nagbagong buhay mo kasi meron kang emperor sa buhay mo. Pwede itong tatay mo na tumutulong sa'yo financially. Asawa mo ang tumutulong sa'yo. Like, nakapangasawa ka ng mayaman. Or company, magandang kumpanya ang pinapasukan mo. Kung baliktad naman ito, kung i-reverse natin babasahin, kailangan mo ng control. Kailangan mo ng direction. Nahirapan kang gumawa ng desisyon. Kailangan mo pang maghanap ng taong gagawang desisyon para sa'yo. May possibility, kung older ang person, manisip nila dito, mas gusto mo talaga makapagrelasyon sa mas older na tao. Pwede mo tanongin, sino si emperor sa buhay mo? Kasi mahalaga yan unang pumapasok. Pwede ikaw yan. Parang nakikita ka nila dito as isang tao na pag gumawa kang desisyon, buo ang loob mo, harapin yung consequences nun. Kung ano man mangyari pagkatapos ng desisyon mo. Malakas ang loob mo, lumaban sa mga taong peke. Takas kung makabitaw ng salita. Pwedeng mabigat ka magsalita, sakit ka magsalita. Pero tingnan natin number 2 card, Queen of Wands. So, ganito kayo. Ganyan, Minsan siyempre nakikita ko as foreigner, sabihin ko na. So, kung nag-asawa kang foreigner, then nag-usapan nila yung asawa mong foreigner. Kung naman wala ka pa asawa, nisip ng mga tao, baka hindi ka pa mag-asawa kasi naghahanap ka talaga ng isang emperor sa buhay. Mapili ka. Parang hinahanap mo yung best person na para sa'yo. Baka tumanda ka ng dalaga. Stop ko kaya muna to reading na to. Papagiti ko lang kayo, ayusin ko lang. Ayusin ko nga. Triggering You have to use your intuition sa reading kasi china-channel ko lang. May nag-request ng topic na to. Group 1 Normally, ayoko ng mga topics na triggering. Sabi nga nila, hindi natin alam kung hanggang saan ang tolerance. Tolerance sa pain ng tao. You have to open your mind. Kung feeling mo, hindi naman ako yan, ma'am. Hindi ako tatandang dalaga kakahanap sa emperor. Then, pwede mo palampasin yung sinabi ko. Majority lang ng mga dalaga na punta dito. Parang nakikita ang mga tao na ang dami mo na mga option, pinapalampas mo. Kakahintay sa isang emperor. And pinag-usapan nila dito na kung masyado ka magiging mapili, then lalampas ang oras mo. Alam mo yun, baka hindi ka na mapag-asawa. So, pwede mo pag-aralan ang sinasabi ng mga tao. Kung may asawa ka, na nakikita nila na parang gumaganda ka sa tabi ng asawa mo, ang laki na pinagbago ng buhay mo dahil nagkaroon ka ng maayos na asawa. Kung lalaki ka naman, nakikita nila ang asawa mo as parang kilala, seductive, attractive. Parang sabi nila dito, kailangan mong bantay ng asawa mo. Grabe talaga to. Politics. Politika na to. Kailangan bantay ang asawa mo kasi masyadong fiery ang asawa mo. Warning yun. Trigger warning. Kuha tayong isa pang card. Mga influential na card ito Marami kang hater. Group number 1. Kasi lumalabas ka Emperor and Queen of Wands.
kayong mag-asawa, pinag-usapan nila. Lagyan natin doon. So, gaya nga na sinasabi ko, kung single ka, naisip ng mga tao, baka hinahanap mo pa yung person na para sa'yo. And possible, baka marami kang options sa love, nahirapan kang pumili. Very attractive ka nakikita ng mga tao. Kung lalaki ka, may asawa ka, pinag-usapan nila dito, baka yung asawa mo, very fiery. Kung na-involve ka sa third party din, pinag-usapan nila yung third party connection nyo. Chika-chika kasi pinag-usapan natin dito. Knight of Sword. Itong Knight of Sword, napapansin ko sa private reading, lumalabas ito kapag third party connection. Nahalata ko lang. Napapansin ko lang. Like, katulad nito, 3 card, parang third party. Ito, and then ito. So, kung may third party connection ka, at naroon ka na sa commitment, di pinag-usapan ng tao talaga ito. Hindi maiwasan. Pwede pinag-usapan ng tao na may possibility, merong third party sa connection, kaya nagkalayo kayo ng person. Kung sa love life tayo pupunta. Kung naman sa career, nakikita ka ng mga tao na marunong ka makisama sa maraming tao. Kahit ano pang edad mo, very attractive. Marami nagkakagusto sa'yo, kahit single or married ka. Ang laki ng pinagbago mo. Yung transformation mo, very amazing. Pwede, very blessed ka na magaganda at poging mga anak. Maganda ang genes. Tingnan natin mag-add pa ako sa ilalim. The Moon. May usapan nilang ganda ng boses mo. Nakakahalina. Kung naman pabaliktad to, mahirap to pagpabaliktad Kung i-reverse natin yung The Moon. Kasi kumakanta si The Moon Ako talagang banggitin. Yung basta nyo, naisip nila na ang lakas ng loob mo mag-perform sa social media. Na ang laki na siguro kinikita ng Facebook page mo or ng YouTube channel mo. The possibility na curious sila, paano ka kumikita sa talent or skill mo? May something sa sinasabi mo na triggering sa iba. Sabi nila na minsan, hindi mo makontrol ang lumalabas sa bibig mo. Pwedeng pagsasalita ito or yung mga naiisip mo. Pero hindi nila maiwasang hindi makinig sa'yo. Possible. Maraming mga tao na nanonood sa'yo sa social media. Ano masasabi nila tungkol sa'yo? Sinasabi nila, The High Priestess. Grabe, lumabas sa High Priestess. Nahirapan sila na sabihin sa'yo mga sinasabi nila dahil pakaramdam nila, very sensitive ang heart mo. Sensitive. Baka masaktan ka. Kung third party dito, ito card ng other woman Ito. Kung involved ka sa third party, then pinag-usapan nila yung other person, the third party. Nandito, itong card na to. Parang kaya mo i-manage lahat. Patago. Pwedeng nisip nila, meron ka talagang mga bagay na tinatago. Malihim kang person. Yung sinasabi nila tungkol sa'yo, nakatakot kang awayin. Nakatakot kang awayin. Iba, naisip nila, meron kang tinatakbuhan. Meron kang ayaw harapin. Naisip nila dito, possible takot ka sa matataas na lugar. Pwedeng may takot ka talaga na dala-dala kahit saan. May pagka-paranoid. Alam mo yon. Wala man tayong judgment Pwede nakikita ka ng mga tao na simple lang yung pinag-usapan, lumalaki kasi natatakot ka. Pwedeng takot ka talaga. Marami kang kinatatakutan. Ano na yun? Takot ka sa snake. Takot ka sa mga nakakatakot na animals. Pwedeng takot ka din na gumawa ng mali. More sa takot. Kung anong kinakatakutan mo, pinag-usapan nila. Pwedeng na-prank ka minsan. Pwedeng pinag-usapan nila, i-prank ka. Alam mo yun? Hindi ko sinasuggest yun kasi hindi,
wala akong suggestion na i-prank mo ang tao. Parang kasi dito, parang i-prank ka. To secret ito takot. So secretly, takutin ka. Kung ano meaning nun, pwedeng prank. Like example, akala mo, pusa yung ilalagay ko doon sa kahon, per snake, mga ganun. Hindi ko kaya. Pwedeng sumali ka ng isang reality show. Alam mo yung mga reality show na face your fear? Yung parang harapin mo yung takot mo. Pwede nakita ka ng mga tao na hinarap mo yung takot mo. Literal. Like, sumali ka ng isang reality show, hinarap mo yung takot mo. May mga challenges and napagtagumpayan mo. Pwede din ito na sa buhay mo. Sa general, merong nakakatakot na nangyari sa life mo na mahirap harapin. Pero naharap mo. Like, nag-survive ka dito. Isang bagay na nakakatakot pero hinarap mo. Hinarap niyo mag-asawa. May possibility din. More ito sa takot. And then dito, Hierophant. Pwede may nakikipag-compete sa'yo. May possibility dahil mga major arcana nandito. Kung magaling ka magsulat ng libro, then binabasa nila yung libro, sinulat mo. Kung marami ka nabasa ng libro, pag-usapan ng mga tao, may natutunan ka kaya sa mga binasa mo. Na-apply mo ba yung mga binabasa mo or binabasa mo lang yung para i-display? Ang triggering, no? Ang triggering. Judgment. Dito sa group na to, madaming judgment. Basta madaming judgment. Maraming sasabing tao tungkol sa'yo. Ang dahilan, nakikita ka nila sa taas. So, kung sa positive tayo pupunta, unahin natin yung positive, then punta tayo sa negative. Kasi marami ako nabanggit negative dito Pag sinabi negative, medyo masakit, tanggapin, triggering. Yun ang negative sa reading natin. So, ano yung positive? Ang positive na sinasabi nila sa'yo, alam mo ang ginagawa mo. Malakas ang loob mo. Kaya mo kumita ng pera sa sarili mong paraan. Kumikita ka ng pera sa social media. Ginagamit mo ang talent and skill mo. Hindi na mahalaga kung nasa tono ka or wala. Pero malakas ang loob mo. May possibility. Marami dito multi-talented. Marami dito tarot reader. Dahil sa Priestess nandito. Entrepreneur, social media influencers, tarot readers, nandito singers, may mga talent, writers. Nakikita ng mga tao kung gaano ka katalino, paano ka nag-iisip. Nag-usapan nila dito, born to be a leader ka, most likely. The Moon, High Priestess sa ilalim. So, ito yung mga internal energies. Pwede mong tingnan ganon. So, meaning, ito yung mga card na para mas sikreto. So, tingin ng mga tao, secretly, very powerful ka sa loob. So, alin man dito, meron kang powerful na partner. Like, sabi ko nga, parang, baka partner mo, very powerful. May pera, may status. Pwede mong tignan. Kung wala kang partner, then, ina-assume ng mga tao na someday, ang magiging partner mo, someone na successful din katulad mo. Nakikita ang mga tao very successful. Ngayon, kung pumunta ka sa reading, Ma'am, hindi pa ako successful. Perception ng tao to sa'yo. Nag-usapan nila, malihim kang person, possibly tinatago mo talaga yung mga bagay na meron ka. Kung babae ka, malakas masculine energy mo. Dahil sa mga card nakikita ko sa reading, maraming tao nagkaka-anxiety dahil sa'yo. Hindi ko tuloy alam kung positive. Anxiety for the reason parang very friendly, very magnetic, charismatic ang energy mo. So, maraming tao ang possibly na in love sa'yo. Or pinag-usapan ng mga tao yan sa'yo. Baka very active ang love life mo. Secretly tinatago mo kung sino love mo, kung sino siya. Knight of Swords, focus. And then, Hierophant, teaching. So, kung mo nang inaaral mo, very focus ka dito. Kung expert ka sa isang field, then, pinag-usapan nila kung gaano ka ka-expert. Mataas ang level of expertise. So, kung expert ka sa writing, makikita mga tao parang unbeatable ka sa talent or skill mo. Parang hindi ka matalo ng tao sa talent or skill mo.
Kung tarot reader ka, kasi most likely, may mga tarot readers din na nanonood sa channel ko. Tapos foreigner, walang translation eh. Napangiti ko lang kayo. English na natin guys ha. May international tarot reader watching our video. Bumubulong. You have the skill. You have the gift. In English ko lang guys ha, kasi baka international tarot readers. So, bigyan natin. So, if you're a tarot reader, people are saying behind your back, you have the gift that most of your readings are accurate. And you can give guidance to your listeners and subscribers. So, good job. Tama na guys. Nosebleed na. Apagti ko lang kayo. Kasi walang translation. May possibility, marami dito. Marami kang salita na alam. So, natutuwa yung mga tao sa multilingual na abilities mo. Kung marami ka alam na languages, then na-amaze sa mga tao. Or possibly din, marami sa mga tao nag-uusap-usap lang ko sa'yo, may ibang dialect. Hindi mo naiintindihan eh. Be careful. Wala ba tayong judgment doon? Always naman amaze ako sa mga tao marunong magsalita ng multiple languages. So, kung meron kang talent or skills sa pagsasalita ng iba't ibang languages, ipagpatuloy mo lang yan. Kasi very confident ka kung meron ka skill. Possibly, ang confidence mo dito nanggagaling sa talents mo. Dahil high priestess sa ilalim. Very intuitive, very talented. So, always in the flow ka. Nag-usapan ng mga tao, paano ka kaya parang nagpupunta sa flow state na parang effortless. Meaning, kung nagper-perform ka in the zone, so na-amaze sila sa'yo, parang tumitigil yung oras pag nagper-perform ka. So, kung singer ka, dancer ka, actor ka, kung saan man ito, sa theater, sa school, sa office, parang nasa in the zone ang dating mo. Parang otherworldly ang energy. Parang, iba sa inyo, parang, ang tingin ng mga tao, baka angel ka. Baka angel ka. Yung mukhang angel, yung mga energy ng para earth angel. Parang otherworldly. Pag-usapan nila dito na sa kabila ng pagiging sweet, loving, and parang friendly ng energy mo, nafe-feel ng mga tao na meron kang balance ng masculine, feminine sa ilalim. Okay, so mag-add lang tayo dito and then close ko na reading. You have to take what resonate with you and leave the rest kasi this is a general reading. So tingnan natin. Angel guides and spirit guides, tulungan mo ko i-channel a message for group 1. So ano sinasabi ng mga tao kay group 1, spirit team? Heart with a key. Welcoming love. Meeting the one. Open your heart. Getting together. Perfect. Nakikita mga tao yung magaganda sa life mo. More than sa kung ano pa man. Very controversial possibly ang life mo or ang love life mo. Si Queen of Wands ito. Kaya nga, sa mga cards, tingnan mo na lang. Agaw pansin ka. Taob silang lahat, diba? Taob silang lahat. Parang nag-glow. Pag-usapan nila yung glow up mo. Open your heart. So, kung very choosy kang person, gusto ng mga tao mag-open ka ng heart, mag-share ka ng secret kung ano yung napipil mo sa heart mo. And possibly, gusto ng mga tao mapalapit sa'yo. Maraming taong gusto kang makilala, mas malalim. Maraming foreigners din na gusto kang makilala. And, getting together. So, pinag-usapan nila, kailan ka kaya nila makakasama, or possibly, pinag-usapan ng mga tao yung time na nakasama ka nila. Nag-enjoy silang kasama ka sa mga activities. Secretly, parang life of the party ka, kahit saan ka magpunta. Nag-enjoy sila sa energy mo, sa time na kasama ka nila. Parang very expensive ang energy mo. Parang very exclusive. So, parang pag nakasama ka, parang VIP. Possible, pinag-usapan nila yung VIP treatment na natatanggap mo. Kung nabubuhay ka na parang Disney princess, like, masya pang buhay mo, then di ka dapat ma-concern sa sinasabi ng iba. Enjoy mo pa rin ang mga success, material
things na meron ka, deserve mo yan. Always deserve mo ang meron ka sa life mo. Perfect. Nakikita kasi ng mga tao parang ang perfect ng life mo. Sa majority nagpunta dito sa group 1. Nakikita ng mga tao na parang picture perfect yung life mo, parang happy family, parang maraming mga magagandang bagay na pwedeng sabihin sa'yo. Kung may mga negative akong na-channel sa reading, you have to take what resonate with you. You have an option naman to reject yung messages sa tarot reading. Huwag may bibigay ang power mo sa kahit na sino. Kasi ikaw ang makakapag-desisyon ng para sa sarili mo. Tinitingnan lang natin dito yung mga possible na sinasabi ng mga tao sa'yo based sa energy na reading and sa nakikita ko sa card. Ikaw pa magde-decide kung a-accept mo yun or hindi. So, yung power na yun, nasa iyo. So, anong pinag-usapan ng mga tao dito? Hawak mo ang power sa life mo. Meron kang level of control sa mga ginagawa mo sa life mo and hindi ka takot i-exercise yung power para may saayos mo ang buhay mo. Deep inside, alam mo ang gagawin. Alam mo kung paano ayusin ang mga problem mo. And always para may support na pumupunta sa direction mo. Always nakapag-isip ka ng tama sa mga sitwasyon na mahirap. Alam mo kung paano harapin yung mga bagay na kinakatakutan mo. And alam mo din paano harapin yung mga tao na pwede natin sabihin hindi mo nakakasundo. Diplomatic ang person. Hindi ka mahilig sa gulo. Pero hindi rin ibig sabihin na hindi mo ipagtatanggol ang sarili mo. Ito yung mga sinasabi na parang para kami pinag-aralan. Pag para kami pinag-aralan, parang meron kang natutunan sa buhay. Hindi lang sa school. Sa pakikisalamuha sa tao. Marunong ka makisama. Marunong ka makapag-compromise. Very diplomatic. Kahit mga kaaway mo, napapasmile mo. So kahit hindi sila natutuwa sa nakikita nila, sa galaw, hindi ibig sabihin gusto ka nilang atakihin talaga. Pwede mo tingnan ganon. Marami sa mga kaaway mo, mananatili sila na nagtatago dahil nakikita naman nila yung power na meron ka. Kung gaano ka kadesidido na ayusin ang buhay mo. So, I think all good na tayo. I-close ko na reading dito, group number 1. And if gusto mo ng private reading from me, let me know. Message mo lang ako sa email ko, lalisataro@gmail.com or pwede din sa Facebook page ko, Lalisa Taro. Thank you sa mga nag-follow ng Facebook page ko and sa mga nag-subscribe sa YouTube channel ko. Let me know na lang sa comment kung saan part nag-resonate. And close ko na reading dito, group number 1. Thank you everyone for being here. I hope all of you have a blessed day. I'll see you again on our next reading. Namaste! Welcome to your reading, group 2. Ang napili mo card, receptivity. Lagay ko doon. Nilagyan ko ng cover guys kasi yung design ng card, provocative. Apangiti ko doon kayo. Gusto natin lagyan ng parang lang cover. Kanya-kanya kasi tayong tao. Pagdating sa mga bagay-bagay, marami talaga tayong pinagkakaiba-iba. Like, may mga tao na mahilig magsuot ng mga jacket, yung mga balot na balot. Like me. Oo. Ang tanong, ma'am, bakit mahilig ka sa jacket? Feel ko lang. Minsan ganun na. Feel ko lang. Comfortable. Kasi mabilis akong lamigin. Sabihin ko na. So, papunta ako sa mga lugar na malakas sa aircon. At least gusto ko maging comfortable. Hindi ako nagdadamit more para sa fashion, more sa comfort. So, iniisip ko na yung kakayanan ng katawan ko sa lamig, yung sa malalamig na lugar. Dahil kilala ko sarili ko, mabilis akong lamigan. Na-anticipate ko na agad yon. So, most of the time, may dala akong jacket or naka-jacket na talaga ako. So, nakagawian ko na siya. So, yon. Pero, pag naman wala sa mga lugar na malamig, all good din ako sa simple na mga damit. Possible. Marami sa taong nagsasalita tungkol sa'yo, napapansin nila yung pananamit mo. So, pwede mo na siyang i-take as positive or negative. Ikaw pa rin magde-decide. Always naman, sabi ko nga, you have to take what resonate with you and leave the rest sa mga readings. And, ikaw pa rin na may desisyon, i-accept or i-reject ang tarot reading or ang sinasabi ng ibang tao. Sinasabi nila yun Ikaw pa rin ang magde-decide kung accept mo yung sinasabi nila or hindi.
Kung natutuwa sila sa paraan mo ng pananamit, then all good. Kung naman, hindi, then all good. Hindi ka naman nagsusuot ng damit na yun para sa kanila, diba? Sabihin ko lang. So, kung ano man tong something sa pananamit mo, ikaw pa nakakaalam. Marami lang dito, very seductive. Ibig sabihin, yung energy mo mismo, seductive. So, kung magsuot ka ng mga, let's say na mga damit na very seductive, lalo na e-enhance. Tinakpan ko pa kasi doon, diba? Obvious, diba? Obvious. Kung ano meaning nung tinakpan ko. Grabe. Alam mo, chika-chika lang ako bago kumuha ng card. Kasi pag tinatanong, ano sinasabi nila tungkol sa'yo? Ako personally, less judgment. Pero, hindi natin may iwasan Marami sa mga tao, tumitingin sa physical. So, may possibility, marami dito naka-receive ka ng mga sinasabi ng mga tao more physical. Kasi nakataas ang kamay Kakabother. Kakabother nung, alam mo yun. Tuloy ko pa kaya reading. Pero pinag-usapan nila yung post mo sa tabi ng dagat na nakabikini ka doon at nakataas ang kamay. Ikaw na umalam. Sabi ko nga, if natitrigger ka sa mga messages, pwede ka mag-stop and then balik ulit. Diba? Breathing exercise and then pwede ka magpatuloy sa pakikinig. Kung natitrigger ka ng todo, and then mag-check ka na lang ng ibang videos. Kasi hindi natin intention i-trigger ka. More tingnan lang natin dito kung ano sinasabi ng mga tao tungkol sa'yo para magsilbing gabay sa'yo. Pero reading kasi is a guide, gabay siya. Pwede mo siyang gamitin para makatulong sa'yo. So, ang goal is magabayan ang mga tao para ma-improve ang sarili. Ngayon, kung magsasabi sila dito tungkol sa pananamit mo and napansin mo may something talaga sa pananamit mo, then pwede ka mag-decide kung mag-continue or mag-change. It's a decision ikaw gagawa. Sinabi ko lang, pero kung confident ka sa paraan mo na pananamit, confident ka sa kung ano man na meron ka sa body mo, like let's say mga tattoo, alam mo yun, multiple earrings, then wala kang dapat explain sa iba. So ito yung card na magsisimbolize sa mga taong marami sinasabi tungkol sa'yo. So majority ng mga taong ito, feminine, receptivity, feminine ang energy ng card. Si Queen of Waters. So, possible water sign. May lotus flower pa dito sa reading. So, pwede mo pag-aralan. Hindi natin papangalanan. Wala naman. More, pinapakita lang dito, majority, feminine, ang mga nagbibigay ng impormasyon na ito. And majority, pwedeng very sensitive, emotional, intuitive. So, pwede mong tingnan. Very feminine. So, tingnan natin. Mag-attend card. Enjoy guys and spirit guys. Tulungan mo ako i-channel ang message para sa group number 2 and sana clear message. So, spirit team, ang tanong natin, anong sinasabi nila tungkol kay group number 2? So, tingnan natin. Kuha tayong first card. Ano ba sinasabi nila tungkol sa'yo? Ace of Swords. So, isa kang tao na alam mong gusto mo. Alas. Meron kang alas. Meron kang unfair advantage. Meron kang parang may pagmamalaki. So, kung naman ito pinagmamalaki mo, ito din ang pinag-usapan nila. Ang Ace of Swords kasi clarity, truth. Pwedeng klaro ka magsalita, very clear, fluent, magaling magsalita. May possibility din, alam mo talaga ang gusto mo. Marunong kang gumawa ng paraan para makuha mo yung gusto mo. Patas ka din na person. Hindi ka lang gumagamit ng intuition mo. Ginagamit mo rin isip mo. Kung marunong ka ng combat, like yung mga sport na combat, like martial arts din. Nag-usapan nilang galing mo sa martial arts. Kung marunong ka ng combat. Kung naman, nag-aaral ka nun, pinag-usapan nila,
Nasaan level ka na kaya? Tingnan natin, temperance. So, sinasabi ng mga tao dito na meron kang talent sa pag-balance. Balance ng heart and mind. May possibility. Nakikita ng mga tao ang talent and skill mo and patience mo na abutin ang pangarap mo. Very colorful ang personality mo. May tendency na maging very giving ka minsan. So marami sa mga soulmate mo lumalapit sa'yo para humingi ng sagot, opinion. At sasabi nila, sa hindi nila maipaliwanag na dahilan, naniniwala sila sa sinasabi mo. Majority na sinasabi mo, nagkakatotoo. May possibility. Maraming mga intuitive, psychic. May gift. Ang nagpunta sa group number 2. Ang number 2 kasi, balance. So, pwedeng parang nasa gitna ka ng dalawa mundo. Like yung spiritual world, physical. Nasa gitna ka. Parang pakiramdam ng mga tao, possibly may tinatago kang talent or skill or gift sa healing, sa psychic abilities. Parang naturally gifted ka sa psychic abilities. Kung mahilig ka sa mga bagay na colorful like arts, painting, then very artistic ang dating. Parang pinag-isipan mo ang mga pinipainting mo. Merong reason behind sa drawing or painting mo. Intentional. Meaning, pinag-usapan ng mga tao yung obra maestra. Possible yung babae nakatas sa kamay, parang obra eh. Kung painter ka, talagang pinag-uusapan ng mga tao kung gaano ka kagaling na painter or magiging kang kilalang painter. Kung ayusin mo yung skill and talent mo, didiskartehan mo kung paano mo i-advertise yung mga paintings mo. May possibility magustuhan to ng maraming tao. Yung color dito, pwede din to sa color ng pwede to pumunta sa kahit saan eh. Pwede sa painting, pwede nagko-color ka ng hair, pwede meron kang salon, may business ka. Very colorful ang entrepreneur journey mo. Usapan nila kung gaano ka para naging matatag sa gitna ng pagsubok. Hindi ka nawawalang pag-asa. Si King of Wands, lagyan natin doon. Pinag-usapan nila marami kang admirer. Si King of Wands, pwedeng tao ito na pinag-usapan nila na connected sa'yo. Pwedeng boyfriend mo to, ex-boyfriend mo to, or masculine na malapit sa'yo. So King of Wands, nakikita ka ng mga tao na very passionate leader. Possibly, pinag-usapan nila baka heartbreaker ka. Sila may sabi nun, guys, hindi ako. Mapangiti ko lang kayo. Si King of Wands nandito. Kung nasaktan ka sa ex mo, pinag-usapan nila nasa healing ka. Nag-healing ka ngayon sa nangyari sa'yo at sa ex mo. Possibly, inisip ng mga tao na mabalikan ka din ng ex mo kasi very amazing ang energy mo eh. Alam mo yun, parang kakaiba ang energy mo. So, mahirapan ng ex mo na palitan ka. Kung may ex ka na parang nagkalayo na kayo na matagal na panahon, then, may possibility, pinag-usapan nila na pwede pa bumalik sa ex mo sa kabila na matagal na panahon. Dahil, very amazing ang energy mo. Unforgettable. Maganda sa tabi ni King of Wands, Death card. Ang Death card, pagbabago. So, pinag-usapan ng mga tao ang mga pagbabago sa'yo. Kung nagkaroon ka ng transformation sa mga nakaraang buwan, then yan ang pinag-usapan nila. Pwedeng transformation, nagpalit ka ng trabaho, nagpalit ka ng tirahan, nagpalit ka ng partner. Kung ano yung pagpapalit, iba-iba kayo. Pero pinag-usapan ng mga tao, transformation mo. Very positive ang transformation mo. Knight of Wands, habulin ka ng mga boys. Boss ko lang. Kung naman gender mo, habulin ka ng masculine. Dami kakagusto sa'yo dito. Pag ito nadagdagan pa ng mga court card, bibilangin ko na to. 1, 2. Grabe. Kung asawa mo to, then ang pogi ng anak mo. Kung asawa mo to, ang lalaki tong anak mo, then parang pogi ng anak mo. Possible, young looking ka sa edad mo. Hindi nawawala yung
pagiging youthful sa itsura mo. Kuha pa tayong card Ang daming obsessed sa'yo. Itong Angel and Devil, oh. The Angel and Devil card. Sinasabi nila tungkol sa'yo. Dalawa lang yan Na-obsess ang tao sa energy mo or ikaw may tendency ma-obsess sa ibang tao. Pinag-usapan nila yung something sa obsession. Pwedeng obsessive ka magmahal, di ka makalimot, di mo makalimutan yung ex mo. Or hindi mo makalimutan yung nangyari. Baon-baon mo pa rin yun. Pwede pa baliktad, di ka makalimutan yung ex mo, baon-baon pa rin niya yung mga memories na nakaraan. And naghihiling pa rin ang ex mo sa nangyari. Nag-usapan ng mga tao ang colorful love life mo. Nag-usapan din ng mga tao yung nilabanan mong devil. Hinarap mo yung devil na yan sa life mo. Yung devil pwede siya mag-represent ng kahit ano. Like, addiction, obsession, mga tao nakakaaway, negativity, toxic relationship. Naghihiling ka doon. Napapansin mga tao, unti-unti nakakabangon ka. Nakakakita ka ng pag-asa sa kabila ng sitwasyon mo. Pinag-usapan ng mga tao, malakas possibly ang loob mo. Very confident ka na kaya mo malusutan ang lahat ng problema. May posibilidad, pinag-usapan ng mga tao na secretly wala kang takot. Harapin ang mga hamon ng buhay. Four of Wands. Kung wala kang partner, then isip ng mga tao, magkakaroon ka talaga ng partner na bagay sa'yo. Kung na-involve ka sa third party, bigay ko lang, naisip ng mga tao, hindi mo deserve pumasok sa third party kasi isa ka naman tao na pipiliin Alam mo yun? Clarity. Isa kang amazing na person. Possible lang hina yung mga tao sa'yo kung na-involve ka sa third party. Kung may partner ka naman, sinasabi nila sa'yo na bagay kayo ng partner mo ngayon. Parang may ex kang kasama. Di naman. Pwede rin. Possible, kina-compare nila yung partner mo ngayon sa ex mo. Pero parang mas bagay ka sa partner mo sa ngayon. Parang bagay kayo. Ito kayo, Kung lagi namamasyal ng partner mo, then pinag-usapan ng mga tao yung mga places na napupuntahan mo. Parang nagmamature ka sa paningin ng mga tao. May maturity ka na at this time. Parang laki ng in-improve mo. Tingnan natin last card para sa group number 2. Si Queen of Swords. Boss! The boss. Boss ka siguro. Kung may position ka sa trabaho, deserve mo yung position mo. Matalino ka. Kita mga tao na may angking ka talagang galing. Magaling ka talaga. Possible, dito, magaling ka talaga sa communication. Walang duda. May possibility. Diyan nga sila natutuwa sa'yo Dalawa lang talaga yan. Maingay ka sa office. Or tahimik ka sa office. Pwede rin. Pero meron kang intimidating na energy. Si Queen of Swords kasi, bihira siya magka-love life So, may usapan nilang tagal mong walang partner, then nagka-partner ka, parang sobrang nag-blooming ka. May possibility din, isa ka strong, independent woman kahit may partner. Very strong, independent woman. So, bagay lang talaga sa'yo, strong, masculine. Bagay talaga sa'yo, strong, masculine. Kung may partner ka, strong ka pa rin, mas strong ka pa rin sa partner mo. Parang pinag-usapan ng mga tao, hindi naman under mo yung partner mo. Hindi naman siguro. Pero pwede rin. Hindi masama yun Misa kasi yung mga ibang lalaki, kaya naman nila talagang pasunurin ng girlfriend nila, pero nagde-decide silang sumunod out of love. Sobrang pagmamahal, alam mo yon. So, possible, may matinding love sa yung partner mo kung may partner ka. Kung wala kang partner sa time na reading, then very intimidating kang person, kahit marami na may kakrush sa'yo, intimidating. Kasi death card kasama ni Queen of Swords. Grabe, wag ka magkamali. Walang patawad. Possible. May perfectionism din sa'yo. Alam mo yung parang, kung babae ka,
Wala akong masabi eh. Very colorful ang love life mo. Possible marami kang naging karelasyon. May possibility. Pero nag-stand ka pa rin as independent, malakas na feminine. Kung lalaki ka naman sa reading, very strong ang personality mo. Very strong. Kahit yung pinaka-masculine type na girl, pwedeng sumunod sa'yo. Dahil sa masculinity eh. So meaning, yung mga girls na very masculine, nagsasubmit sa'yo. So pwede mo siya i-take as positive na may masculine kang ugali. Kung babae ka naman, alam mo kung paano i-temper yung pagiging strong, independent woman mo. So sa partner mo, very submissive ka. Sa iba, hindi na. Sa office, hindi na. Boss ka dun eh. Kung boss ka sa office, magaling kang boss, magaling kang supervisor, manager, i-claim mo na. Pinag-usapan ng mga tao na walang duda. Dapat pa nga ma-promote ka pa eh. Tingnan natin to. Mirror. Mirroring each other, self-image, relationships reflect our wounds, introspection. May pagka-detective ka. Matanong. Pag hindi mo nakuha yung sagot sa tanong, hindi ka tumitigil. Inaalam mo talaga. So, may clarity ka sa gusto mo sa buhay, alam mo gusto mong partner, marami sa mga tanong, tinatanong mo taga muna sa sarili mo bago ka humingi ng sagot sa iba, opinion sa iba. Hindi ka basta nagtitake ng advice or opinion ng ibang tao na sa tingin mo hindi tumutugma sa paniniwala mo. Nag-stand ka sa paniniwala mo kahit ano sabihin ng ibang tao. Possible, naka-experience ka na i-block ng mga tao, i-reject sa pinakasalita natin. Pero, nag-stand ka pa rin sa paniniwala mo. Kung na-reject or na-block ka ng ibang tao, ganun talaga eh. Hindi lahat ng tao ma-accept tayo. Doon ka magiging strong sa mga rejection eh. Doon mo lalong haharapin ang hamon ng buhay na no. Kilala ko sarili ko, mag-stand ako sa paniniwala ko. And if meron akong kailangang baguhin, ako makapag-decide when it's time na kailangan ko na magbago or baguhin yung mga paniniwala ko. Ikaw pa rin may desisyon. So, may take yung mga rejection as negative. As a redirection din siya eh. So, pag nireject ka or binala ka ng ibang mga tao, then, baka hindi sila meant to be sa life mo. Marami pa rin naman tao na sa life mo. Possibility, kung naka-experience ka ng binala ka or nireject ka, yan ang biglason mo sa life eh. People pleasing. So, marirealize mo na, hindi mo mapiplease lahat ng tao. Kahit anong gawin mo, kahit ibigay mo yung best mo, may mga tao talaga na hindi ka ma-accept kung sino ka. Pero hindi na yung mahalaga. Mahalaga, accept mo yung sarili mo. Mahalaga, pag tumingin ka sa salamin, kasi may salamin dito, accept mo kung sino ka. Kung i-reject ka ng mundo, as long as accepted mo kung sino ka, then makakapagpatuloy ka maging masaya. Pag salamin ka kasi ng tao, parang maharap sila sa mga bagay na ayaw nila, kinainisan nila. Natitrigger mo insecurities sa mga tao sa paligid mo. Hindi mo yung kasalanan. Pagpatuloy mo pa rin na mag-shine. Ilabas mo pa rin yung colorful personality mo. Hindi mo kailangan i-please lahat ng tao. Receptivity. So, very receptive. Possible, isa kang empath. Meron ka leadership quality. So, pinag-usapan ng mga tao dito na parang ikaw, katumbas ng 3 leader, pinagsama-sama. Parang squad. Kaya mo trabaho ng 3 tao. Malakas kang tao. Malakas kang babae kung babae ka. Matapang kang babae. Hindi ka takot lumaban sa mga injustices. Possible. Pwede kang advocate. Kasi Queen of Swords ipaglaban mo ang paniniwala mo kung sa tingin mo makakatulong to para sa maraming tao. Huwag mo hayaan na yung mga bagay na kinakatakutan mo, pigilan ka. Minsan kasi, ang kalaban natin sarili natin. Possible. Sinasabi ng mga tao, magaling ka naman talaga eh. Pipigilan mo lang sarili mo. Maniwala ka pa lalo sa sarili mo. Malayo mararating mo as a person. Makaka-break free ka sa mga bagay na go-hold back sa'yo. And, pwede kang maging advocate. Tulungan ng mga tao na hindi nila kaya ipagtanggol sarili nila. Mga born leaders nagpunta dito sa group number 2.
or wise leader. Asa namang pinagdaanan mo eh. Alam mo ang lessons ng mga pinagdaanan mo. So magagamit mo lahat yan. Ituturo mo sa iba kung paano nila matutulungan sarili nila. So I think all good na tayo. Possible dito sa group number 2, yung image mo pinag-uusapan nila, your persona. Sa spirituality kasi may tinatawag na personality, yung identity. Yun yung medyo ego. And then meron yung true self, yun yung I am. Yung nasa ilalim, yung pure consciousness. So, pinag-usapan ka nila dahil doon sa personality mo, yung physical. So, kaya medyo sa itsura, sa damit, sa status mo, sa meron ka, mga bagay na meron ka, sa mga tao nasa paligid mo, more your identity. Pero kung kikilalanin ka ng mga tao, more than pa sa nakikita nila, makikita nila yung pagiging mabuti mo sa loob. Strong yung personality mo sa labas. Pero kung titingnan ka nila sa loob, kung kikilalanin ka nila mabuti, may soft heart ka sa pinakaloob. Talagang pinoprotektahan mo lang yung sarili mo. Shield mo to, yung Queen of Swords, shield. Pero sa loob, siya kang person na very loving. So, I think all good na tayo. Hindi ko na-extend ang video. Thank you everyone for being here. Sana kuha may messages na para sa'yo, group number 2. And if gusto mo ng private reading, let me know. Message mo lang ako sa email ko, lalisataro@gmail.com, or pwede din sa Facebook page ko, Lalisa Taro. And let me know na lang sa comments, some part nag-resonate ang reading natin. Close ko na reading dito, group number 2. And thank you everyone for being here. I hope all of you have a blessed day. I'll see you again on our next reading. Namaste. Welcome to your reading group 3. Sabak tayo sa topic. Ano sinasabi nila tungkol sa'yo? Anong chika-chika? Napagtiko lang kayo guys ha. Ang card mo, silence. Lagay ko doon. Bakit parang may kamukha yung card na parang may kamukha. Napangiti ko lang kayo. May mukha talaga siya. So, this is a general tarot card reading. Take what resonate with you and leave the rest. So, yun ang masasabi ko sa mga taong may sinasabi tungkol sa'yo. Silence. So, possible, ito yung mga taong hindi mo na kinakausap. Or hindi na kayo nagkakausap ng matagal. Mga taong ginost ka, binalak ka, mga tao sa nakaraan, or mga taong tahimik. Angel guides and spirit guides, tulungan mo ko i-channel a message para sa group number 3 and sana clear message. So you have to use your intuition sa reading natin kasi ikaw pa rin nakakaalam, diba? Sabi ko nga, sa mga ganitong topic ng reading, always remind yourself na walang ibang mas makakilala pa sa'yo, kundi ikaw. Tingnan natin na. Anong sinasabi nila tungkol sa'yo? May mukha doon. Six of Cups. Nostalgia. Namimiss ka nila. Namimiss ka ng mga taong ito. Possible, marami sa mga taong nagsasalita tungkol sa'yo, pinag-usapan nila, masarap kang kasama. Actually, mabait kang person. Wala sila masabi eh. Nakikita ka nila very playful, makulit. Possible, kung may anak ka, yan mga anak mo, parami ng parami. Gusapan nila, para sa mga anak mo, para ang saya yung mag-anak, or ang saya ng buhay mo, para ka naglalaro. Kung teacher ka din, natutuwa sila sa ginagawa mo, parang nag-enjoy ka sa pagtuturo sa mga bata. Ang Six of Cups kasi memories. So, nakikita ng mga tao na ang layo na nung narating mo. Possible, meron sila memory na kasama ka na very significant. Anong pinag-usapan nila tungkol sa'yo? Very loving kang person. Tingnan. Three of Pentacles. Ang Three of Pentacles, visionary. So, nakita ng mga tao na at this time sa life mo, natutupad din marami sa pinangarap mo nung bata ka. Parang na-imagine ka nila, eto ka nung bata ka and then eto ka na ngayon. Parang nabubuo yung mga pinangarap mo nung bata ka. Possible,
Pinag-usapan ng mga tao, very promising ka naman talaga ng bata ka eh. Punong-puno ka ng potential. Possible, marami nagpunta dito, nasa position of power. Meron ka talagang potential, malaki. Tingnan natin na. Ang Three of Pentacles parang nagbubuo eh. May binubuo ka. Kung entrepreneur ka din, nag-usapan nila yung business mo. Four of Cups. Ang Four of Cups sa tarot card parang hindi makontento, hindi masaya kung nasan ka sa life. Hindi ka masaya kung nasan ka sa buhay. Ang tingin ng mga tao, mataas ang pangarap mo, na kahit maganda na naman ang katayuan mo sa buhay ngayon, hindi ka pa rin masaya. May hinahanap ka pa rin. Kung dumadaan ka sa heartbreak, nakita ng mga tao na possible, sinasarili mo ang problema mo. Hindi ka mahilig mag-share ng problem. Possible, malihim kang person, itinatago mo sa mga tao yung pain. May possibility hindi ka basta nag-share ng problema. Kung meron kang trust issue na pag-usapan ng mga tao, nahihirapan ka magtiwala, possible dahil sa nangyari sa'yo sa nakaraan. Kung solo parent ka, nakita ng mga tao na kinakaya mo yung buhay kahit mag-isa. Kahit ang dami mo pinapakain. Mata nagpapaiyak ka. Silence. Kasi ang silence parang silence is power. Or silence din. Minsan connected yun sa respect. May respect sa'yo mga tao. Five of Wands. Kung spiritual ito, pakiramdam ng mga tao, may protection ka talaga. Parang bawal pumasok dito, may nakaharang. Diba? Parang Five of Wands kasi pag-aawayan. So, isa kang taong hindi mahilig sa gulo. Kaya nga nasa dulo na siya eh. Nasa dulo. May possibility, ayaw mo na negativity. In a way. Protective ka sa sarili. Mataas ang boundary, wall. Mayroon kang talagang harang eh. So, isa kang taong very mysterious. Nag-usapan nila na grabe ka magprotekta sa sarili mo. To the point, sinasarili mo ang problema mo. Possible, may mga ilang kaibigan na gusto lumapit sa'yo, pero hindi mo nahayaan na masyado sila mapalapit. Nakikita ng mga tao, strong ka as a person. Very strong. Nanatili kang matatag sa gitna ng problema. Parang hindi ka natitinag sa mga problema. Magad pa ako ah. Nine of Swords. Concern ka sa mga bata. So possible, concern ka sa mga anak mo. Papansin yung mga tao na ang takot mo nanggagaling doon sa mga bata or sa memories na nakaraan. Kung meron kang traumatic na pinagdaanan sa nakaraan, unti-unti nakaka-recover ka sa nangyari. Nagkaka-anxiety ka dahil sa mga issues sa nakaraan. Kung ano meaning nun. Kung mayroon kang trauma sa nakaraan, pinag-usapan ng mga tao yung pinagdaanan mo sa nakaraan, parang traumatic. Kung ano meaning nun. Let's say na hiwalay ka sa asawa, na divorce, let's say nagkaroon ka ng mga responsibilities na mabibigat. Pakiramdam ng mga tao, hinaharap mo yung takot mo. Hindi ka tumatakbo sa pagsubok. Grabe. Alam mo dito sa group 3, sabihin ko lang. Ito balyana to guys. Balyana yan Ayusin natin. Puti ko lang kayo. Parang ipitsura kasi sa malayo. Iklaro lang natin. Balyana to guys Pagiti ko lang kayo. Ba't kasi ganito itong drawing dito? Parang hindi balyana. Pagiti ko lang kayo guys Lapit ko nga para Guys, balyana yan Tulog na balyana. Pangiti ko lang kayo. Parang iba na tuloy yung dating. Ang pinag-usapan nila, very attractive ka sigurong person. Kung ano talagang
Pag-usapan mga tao. Alam mo 'to, Three of Swords ito, eh, heartbreak ng tarot. Grabe 'di ba, Nine of Swords and Three of Swords nandito na lahat. And then Four of Cups. Kung dumaan ka sa matinding problem sa love, like nahiwalay ka, nakaramdam ka ng betrayal, alam mo 'yon, trust issue, nagkaroon ka sa tao. Na pinag-usapan ng mga tao, na grabe pinagdaanan mo sa buhay. Na paano ka nananatili masayahin, punong-puno ng life, parang positive. Eh, yung life mo naman parang sa pinakasalita, parang ang damong pinagdaanan. Nag-usapan mga tao, magaling kang mag-manage ng stress, magaling kang magdala ng problema. Alam mo na ang problema, hindi dapat masyado bigyan ng emosyon. Kailangan solusyonan. Kung nagiging emosyonal ka man sa problema, madali ka pa rin nakaka-bounce back. Nakita ng mga tao dito na kaya mong harapin ang mga problema mo, may kasama or mag-isa. Hindi ka takot sa hamon ng buhay. Very positive ang sinasabi nila sa'yo kasi nakakahiya naman magsalita pa ng negative sa'yo. Dahil sa pinagdaanan mo, para ang dating, isa kang taong dumaan sa matinding pagsubok, nakuha mo yung respeto ng mga tao sa paligid mo. Silent nga sila eh. Ibig sabihin, parang wala silang gustong sabihin na negative. Dahil, parang nangyari sa sarili nila magsalita pa ng negative sa'yo. Parang pag-usapan nila kung sila man ang maging ikaw, hindi nila kakayanin maging ikaw. Kung alam nila ang buong story ng life mo, or kung alam nila, kasi may Six of Cups dito eh. So, kung alam nila marami sa nangyari sa nakaraan, sa buhay mo, then ang respeto nila sa'yo mataas talaga. Yung mga nag-uusap-usap sa'yo dito, mga taong gusto ka din protektahan. Deep inside, napifeel nila dito na deserve mo na huwag na masaktan. Ay, sobrang na yung pinagdaanan mo, parang hindi mo na-deserve masaktan pa. Napapansin ko sa card mo, walang court card. So, pinag-usapan ng mga tao, walang significant person sa life mo. Unless may pumunta dito, dalawa. Pero sa ngayon, wala pa eh. Tingnan natin na. Papansin ko, walang court card. Pansinin mo. That card. Pinag-usapan ng mga tao, baka ayaw mo na magmahal. Sa sobrang trauma. Hindi ka na naniniwala sa love. Kahit sinasabi mo na gusto mo magka-partner, gusto mo magmahal, baka deep inside, sinasabi mo lang yon para makisama sa mga tao. Pero, pag-usapan nila, baka deep inside, di ka na naniniwala sa salitang love. Parang na-disillusion ka na sa love. Pinag-usapan mga tao na hirapan ka makatagpo ng person na magmamahal sa'yo. Or, kung magmahal ka, until death do us part, parang nandun. Possible may isang tao nag-isip sa'yo na sobrang minamahal ka, na hindi nagsasalita sa'yo. Possible, yung taong to. Ayaw niya magsalita ng pangit tungkol sa'yo. Hindi niya kaya magsalita ng pangit tungkol sa'yo. Channel ko na kaya message. Pag-usapan nila dito na baka may isang tao na nakasakit sa damdamin mo. Grabe, isang court card lang ang lumabas and Page of Cups pa. Kakaiba. So, mapagmahal ka sa bata, priority mo anak mo. Nag-usapan ng mga tao, napaka-silent mo sa achievement mo, napaka-silent mo sa mga bagay na pwede mo namang ipagmalaki sa ibang tao. Ayaw mo i-share ang mga bagay-bagay tungkol sa'yo, yung masasayang experiences mo, for the reason, may empathy and sympathy ka sa ibang tao, ayaw mo ma-trigger ang pain ng iba. Meron kang level of parang sensitivity sa pinagdadaanan ng ibang tao. So meaning, kung meron kang kakilala na dumadaan sa pagsubok at meron maganda nangyari sa life mo, intentionally, pinipili mo na wag ipagyabang yon. For the reason, ayaw mo ma-feel na ibang tao yung parang malungkot sila dahil maalala nila yung mga bagay na wala sila. Sa dami-dami ng court card, sa energy, pinili mo i-represent ka ng Page of Cups. Or ganyan ka nakita ng mga tao, para kang bata. Parang batang dapat ipagtanggol.
Very protective ka sa bata or sa anak. Wala talagang makakapanakit sa anak mo. Sa sinasabi ng mga tao, isa kang strong parent, protective mother or father, iaalay mo lahat, gagawin mo lahat para sa anak mo, malayo lang siya sa kapahamakan. Priority mo family, priority mo sarili mo, priority mo mga anak mo. Kung single ka, priority mo yung mga magulang mo. May something sa silence, so meaning, pag pinag-usapan ka ng mga tao, na-experience nila yung silence. Like example, nag-usap sila and then may pupunta para matigil pag-usap nila. Or may pinag-usapan sila and then may magtatanggol sa'yo. Or mag-uusap sila and then mahiya sila sa sarili nila, pinag-usapan ka nila, eventually mag-shift na sila ng topic. Para may something na wag ka nilang pag-usapan, hindi ka nila pwedeng pag-usapan. Or takot silang pag-usapan ka. Malalin man doon natakot sila sa energy mo, ayaw ka nila pag-usapan. Or natatakot sila dahil nahiya sila sa sarili nila. Feel nila may protection ka, may nagbabantay sa'yo, may nag-guide sa'yo. So, pag pinag-usapan ka nila, hindi nila sure kung anong pwede mangyari. Kung ano meaning nun. Napangiti lang kita ha. Kung anak ka na isang influential family, then yan. Hindi ka nila pwedeng pag-usapan. Kasi very influential ang family mo. Meron kang defense para meron magtatanggol sa'yo. Possible din, ayaw nila magsalita na masakit tungkol sa'yo kasi wala naman sila masasabi sa ganda ng reputasyon mo. Yung ganitong energy, possible meron kang magandang reputation. Kung ano man yung mga pinagdaanan mo, nasa ilalim, nakatago lahat. So meaning, hindi ka isang tao na pinag-usapan talaga yung buhay. Very secretive. Very private person. Maraming private person pumunta dito sa group 3. Kaya ang alam lang nila, story na nakaraan So possible, ang kaya lang nilang pag-usapan tungkol sa'yo yung dating ikaw ng bata ka, saan ka pumasok, sinong classmate mo, anong ginagawa mo noon. And yung mga ilang nakatrabaho mo, Three of Pentacles, yung mga naka-work mo before. And yung mga ilang family members, ilang malalapit sa'yo. Possible, marami sa inyo very secretive. Kung mag-post ka man ng mga lugar na napuntahan mo, wala masyadong explanation anong ginagawa mo doon. So, wala silang intindihan. Pinag-usapan nila na parang puzzle. Puzzle ang dating mo. Gusto ka talaga nila makilala. Sa nakikita lang nila yung superficial, sa labas lang. Hindi nila maintindihan kung ano meron sa loob. Alam nila, pinipilit mo maging humble, one of them, pero nafe-feel ng mga tao, possible, isa kang VIP person. Ang Page of Cups kasi parang inner child. So, pinag-usapan nila, meron kang inner child healing na ginagawa. Or yung energy mo nakaka-heal ng inner child. May something sa paraan mo ng pakikipag-usap sa tao na parang sumasaya ang tao. Very interesting kang person. Parang wala kang ego. Wala ka masyadong ego. Pinag-usapan ka nila, iba-ibang personality, parang iba-ibang part ng personality mo. Pero sa pinakadulo, hindi pa rin nila alam kung sino ka. Kung ano ba talaga ugali mo. Hindi ka nila totally makilala. Pinag-usapan nila, ang hirap mong kilalanin. Kasi parang iba-ibang side. Kung feeling mo, ma'am, hindi mo na ako multiple personalities. Kasi multidimensional tayo as spirituality multidimensional. So meaning, if meron tayong kakayahan na, in a way, mag-change tayo ng personality, hindi tayo, parang isa lang, dito ka lang, ito ka lang. No, it's a decision na gagawin mo. Kung gusto mo at one point introvert, pwede. At one point extrovert, pwede. It's a choice na ikaw gagawa. Possible, nakikita ng mga tao na kilala mo sarili mo, spiritually awakened person ka. Nananatili ang pureness sa heart mo para itong maging energy mo sa dulo, tapos dumaan ka sa ganito. Grabe. Kalimitan sa mga tao na nagkakaroon ng anxiety, heartbreak, parang ito, that card na to plus 4 of cups, so meaning ito emotional na. Yung parang mga tipong dumadaan ka sa traumatic. At sa dulo, manatili ka pa nakaupo doon na parang bata lang, pure heart pa rin. And then meron kang big heart. Mahirap magpatawad.
May pagpatawad ng tao eh. Sa pinakailalim. Possible pinag-usapan ng mga tao, paano ka kaya nagpatawad? Paano mo nakuha sa heart mo na magpatawad kaysa lumaban? Kasi parang gusto mga tao, lumaban ka. Maglaban mo ang karapatan mo, lumaban ka. Pero pinag-usapan nila, mas pinili mo magpatawad. Mas pinili mo i-accept yung pain. Mas pinili mo na maging mabuti. Parang pinipili mo maging mabuti. Yung pinag-usapan ng mga tao, mas pinipili mo na itrato silang tama kaysa gumante. Naka-record naman lahat yan kay God. Walang bagay sa mundo na to na hindi napapansin ni universe. Meaning, kung sa tingin mo, makakalusot ka, walang bagay na nakakalusot. So, eventually, paglipas ng panahon, lahat ng bagay na papantay-pantay, nababalance ang scale. Kung anong ilabas mo sa mundo, always na mababalik yan sa'yo multiplied. So, kung love ang pinabato mo sa iba, sa kabila ng pain na pinagdaanan mo, then, pwede mo yung sabihin sa sarili mo na, okay, sige, saktan akong paulit-ulit. Pero love ang ibabalik ko, ibabato ko sa mga taong ito, then love ang babalik sa'yo tenfold. Kasi kung anong ibato mo, always babalik yan. May time and place para bumalik sa'yo yung bagay na ibinabato mo. Lalo na ngayong taon na to, kasi your karma to eh. Sabihin ko lang. So, ito na yung harvest time. At tayo dito. Passion. Instinct chemistry. Like each other, equally having fun. So, isa kang person na sa kabilang pinagdaanan mo, parang nag-enjoy ka sa life, puno-puno ka pa rin ng passion, kahit na parang dinudurog ng mga tao yung dreams mo, parang you kill them with kindness. Yung kanta ni Selena. Kill them with kindness. Kill them, kill them, kill them with kindness. You kill them with kindness. Yung pag-usapan ng mga tao. Naiinis sila sa'yo at some point kasi you kill them with kindness. Parang sa kabila ng masasakit na sinasabi nila, sa kabila ng tinitrigger ka nila, sa kabila ng pagpaparinig, sa kabila ng pagpapahiya, disrespect, sa kabila ng mga pang-iinsulto, you kill them with kindness. Kind ka pa rin sa kanila. Hindi mo pa rin hinahayaan na madumihan yung pagkatao mo. Kahit alam mo kung anong ginagawa ng mga tao sa paligid mo, parang mas pinipili mo pa rin na maging mabuti. May compassion ka sa iba. Insane chemistry. Kaya nagugustuhan ng mga tao eh. Kasi hindi ka mapagtanim na sama loob. Parang pinag-usapan nila dito na meron ka talagang self-respect. Possible. Alam din mga tao na sa kabilang pagiging mabait mo, hindi ka takot i-block ang mga tao. Hindi nakausapin yung mga tao na talagang may intention saktan ka. Very protective ka sa bata. Very protective ka sa sarili, inner child mo. Ang goal mo is happiness mo, peace of mind mo. So, kung peace mo ang mailalagay sa alanganan, willing ka mag-walk away. Pinag-usapan ng mga tao yung mga times nag-walk away ka. Umalis ka sa mga lugar, sitwasyon na parang hindi ka nirerespeto. And dahil sa ginawa mong example ng pag-walk away na yon, ang respect ng mga tao sa'yo mataas. Kasi yung act of walking away sa mga ganong sitwasyon is a sign of respect sa sarili. Kasi hindi mo tinotolerate na i-disrespect ka eh. Sobrang pagmamahal mo sa sarili mo na to the point, willing ka mag-walk away sa kahit na sino, kahit ano, para sa self-respect. Kaya silent ang mga tao nagsasalita sa'yo in a way, hindi sila gano'n nag-iingay. For the reason, parang nahiya sila sa'yo. Kasi wala silang kakayahan na gawin yung bagay na ginagawa mo. Kung sila ang mapupunta sa sitwasyon mo, possible, mag-settle down sila. Or lunukin nila yung pride nila. Or mag-go with the flow sila sa nangyayari kahit dinidisrespect na sila. Dahil wala silang choice. Parang nandun. Alam nila na ikaw, pag dumating na sa point na parang binabastos ka, disrespected ka, willing ka mag-walk away. And yung power na sa pag-walk away mo sa mga ganong tao. Hindi ka nadadala ng mga
salita lang. Mas tumitingin ka sa aksyon. So, nag-usapan ng mga tao, napaka-strong na person mo, walang duda, na makukuha mo marami sa mga wishes mo. Ayaw ka nilang kalabanin, in a way, ayaw ka nilang kontrahen. Takot sila sa karma. Ayaw mo talagang pinag-uusapan ka ng tao. And hindi ka rin mahilig sa ganong klase ng pag-uugali. Sa kang tipo ng tao, hindi ka mahilig sumama sa mga usap-usapan. Gusto mo talagang manatiling private ang life mo hanggat kaya mo. Naniniwala ka siguro na yung pagiging private, yun magsisave sa'yo most of the time. Oo. Hindi kailangan ipaalam mo sa lahat ng tao ang lahat ng ginagawa mo sa buhay mo. Kasi, minsan mo wala silang care. So, very private person ka. Obviously, ito, mayroon kang big heart. Ayun, no? Heart na big heart. Diba? Sabi may big heart ka, mabait ka talagang person. Mapagpatawad, mabait, compassionate. And, kung ano mang narating mo sa buhay, nananatili kang humble. Kasi page of cups. Hindi mo iniaangat ang sarili mo sa iba. Hanggat kaya mo, nakikita mo sa sarili mo, kapantay lang nila. Pwede pinag-usapan ng mga tao, yung pagiging tahimik mo, intimidating. Hindi nila alam kung anong nangyayari sa likod, behind the scene. Hindi nila alam kung anong mga ginagawa mo pag hindi ka nila nakikita. So, pinag-usapan nila, ano na kaya nangyayari sa buhay mo at this time. So, pinag-usapan nila more mga tanong tungkol sa'yo. Ano na kaya nangyayari sa'yo? Saan ka na kaya nakatira? Nag-work ka ba? May asawa ka ba ngayon? May partner ka ba? Saan ka napupunta? Mga ganon. More tanong. Kasi wala silang intindihan eh. Marami silang iniisip tungkol sa'yo, pero hindi nila sure. Pwede mo pag-aralan mo sinasabi ko. Nasisabi nila sa'yo, very humble person ka. And deserve mo ang peace. After ng lahat ng pinagdaanan mo, siguro naman, walang duda, deserve mo ang peace of mind, deserve mo ang happiness, and deserve mo ang success na meron ka. So, I think all good na tayo. Di ko na-extend ng video group 3. Thank you everyone for being here. Sana nakuha may messages na para sa'yo. And if gusto mo na private reading from me, let me know. Message mo lang ako sa email ko, lalisataro@gmail.com, or pwede din sa Facebook page ko, Lalisa Taro. And thank you everyone for watching our video. Let me know na lang sa comments some part nag-resonate ang reading natin. And I'll see you again on our next reading. Namaste!